Hello, kamusta tayong lahat? Hindi mo tayo mag-ilaw masakit ang mata ko. Masakit ang mata ko sa ilaw. Take 2 ko na to kasi kanina maingay, no? Inulit ko na lang ulit. So nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pag-iingat niya sa ating lahat. Kahit everyday may mga na-experience tayo ng mga events na mga trials and sufferings, iniingatan niya tayo, hindi niya tayo pinababayaan, lagi pa rin niya tayo binibigyan ng kalakasan. So gaya ng sinabi ni ng book dito sa book of Isaiah chapter 40 verse 28 up to 31. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So si Almighty Father ang kalakasan natin every day. Kaya dapat lagi tayong magpe-pray. So natapos na natin yung book of Jude. So ano nga natutunan natin sa book of Jude? Kasi nga hindi ko lang sasagot syempre. No, dito sa book of Jude, na maging faithful tayo kay Almighty Father dahil pinaparusahan ni Almighty Father yung mga taong hindi sumusunod sa Kanya. At i-share natin ang good news sa iba pang mga tao para makatulong tayo. Huwag tayong maging selfish sa kung ano ang alam natin sa Bible. I-share natin sa tao at ipakita natin sa Bible. Huwag yung puro salita lang. Ipapakita natin kung anong verse doon. So kung hindi natin kabisado, dapat hawak-hawak natin ang Bible natin. Alam natin kung saan natin hahanapin. So dito binanggit yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah, yung si Balaam na immorality, at yung Sodom and Gomorrah yung immorality, tapos si Balaam na gusto niya ng profit or maka-gain kasi greedy siya, pati si Cain, pati si Korah. So ayaw ni Almighty Father ng greedy. Ayaw ni Almighty Father ng masyado tayong naghahangad ng para sa pangsarili natin. Dapat isipin din natin yung kapwa-tao natin. Dahil yung tatay natin hindi greedy. Si Jesus Christ hindi greedy. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. At panatilihin natin yung malinis ang sarili natin. Iiwas tayo sa mga sexual immorality and perversion para hindi madumihan ang katawan natin. Dahil pag nagkakasala tayo sa katawan natin, yung Holy Spirit kasi nakatira sa atin, sa puso natin, kaya pag nagkakasala tayo sa katawan natin, lumalayo sa atin ang Holy Spirit. Tayo ang sa atin nakatira si Jesus Christ sa puso natin. So ngayon dapat babasahin natin yung Matthew, Mark, Luke, John. Di ba na-share na natin yun? Nabasa na din dati. Uulitin natin. Pero bago natin ulitin yung book of Matthew, punta muna tayo kay Abraham. Kasi itong book of Matthew, yung genealogy of Jesus Christ, basahin natin verse 1, Matthew chapter 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So bakit Abraham? Dapat
Adan, di ba? Dahil galing kay Adan tayo lahat. So, nagkaroon na kasi ng kasalanan, natigil dahil sa mga kasalanan. Kaya nagkaroon ng the Great Flood. So, nagkaroon ng Noah's Ark, no? Yung Noah's Ark, alam niyo naman yung story ng Noah, di ba? Gumawa siya ng ark. At ang na-save doon, siya at ang asawa niya, pati yung tatlo niyang anak, pati yung asawa ng kanyang tatlong anak. Ngayon si Abraham, under siya ni Shem. Kaya pag may nagsasabi na Semites yan or anti-Semitic yan, yung Semites or Semitic, galing sa, yung root word, galing sa name ni Shem. Alam niyo naman yan, di ba? So, galing yun sa name ni Shem, no? Kaya pag sinasabing anti-Semitic ka, ayaw mo ng mga Jew or Israelites, gano'n pag sinabing anti-Semitic ka. So, eto muna tayo. Bago natin pag-usapan si Shem, na yung lahi ni Abraham, kasi after nung Noah's Ark, nagkalat na, dumami na ang mga tao. Tapos nagkaroon ng Tower of Babel. Yung mga tao sa Tower of Babel, mayabang sila. Ito na yung mga naging anak ni Shem, Japheth, tsaka ni Ham. Ano ba pangalan? Yeah, Shem, Ham, and Japheth pala. Sorry, Japheth. So, para hindi sila maghiwa-hiwalay, gagawa sila ng tower. At, ang yabang pa nila, dito sa Genesis chapter 11, verse 4, Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves, otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. So, mayabang ang mga tao sa Babel. Gusto nila na gumawa ng sarili nilang pangalan at namang maabot ang langit. Naabot na ba natin ang langit? Naabot ba ng mga tao dito sa mundo o sa earth ang langit? Nakalis ba ng mundo ang mga tao sa earth? Nakapunta ba ng outer space? Ang Word of God, hindi sinungaling si Almighty Father. Hindi sinungaling si Almighty Father. At hindi nagbabago ang salita ni Almighty Father. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father noon, hanggang ngayon, ganun pa din ang kanyang stand. Kaya, baka nagtataka kayo, bakit nakapunta ng outer space ang mga tao? Kung nung Tower of Babel, ayaw ni Almighty Father na maabot ng mga tao ang heavens dahil gumawa sila ng tower. Ito, website ito sa NASA. No? Yan. Tao yan. Tao yan, untethered. Ibig sabihin na untethered, nagfo-float siya. Ito daw ang Earth. Ito daw. Ha? Hindi ako sure eh. Ito daw ang Earth, untethered. Ang ito, si McCandles yan. Ito si McCandles. Nag-iisang tao na nag-float sa outer space. Untethered. Walang tali. Allegedly. Allegedly, wala raw tali. Allegedly, nasa outer space siya. Pero kung titingnan natin dito sa Bible, ayaw ni Almighty Father ng mayabang at hindi siya pumayag na makaabot ng langit ang mga tao or maabot ang hanggang lagpas pa ng clouds ng kataas-taasan. Hindi papayag si Almighty Father. Ngayon, kung naniniwala tayo kay Almighty Father, naniniwala tayo sa Bible, ano ang stand natin?
So marami ng mga tao ang open na ang eyes. Kung totoo ba ang nakita nyo na untethered ang tao, si McCandles, no? Alam ko marami magagalit. Kasi yun ang turo sa atin sa science. Ha? Pero mag-research tayo. Tingnan natin mabuti. Dahil si Satanas, lagi tayong niloloko. Para hindi natin paniwalaan ng tatay natin. So yung mga tao na astronauts, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. So, magpe-pray tayo para malaman natin ang katotohanan. Baka sabihin niya, no, yung, ba't ang taas ng building, yung sa may Saudi Arabia, or saan ba yun? Dubai ba ang taas ng building? Oo, pwedeng mataas ang building. Pero yung, ito kasi, ang goal nila, ng Tower of Babel, is lumagpas ng lumagpas hanggang lagpas pa ng clouds na mataas, sobrang taas. Kaya na-scattered sila. In-scattered sila ni Almighty Father. Pinaglayo-layo sila. So bakit ngayon inalaw ni Almighty Father yon? Yung may matataas ng building ngayon. Yung reason, okay? Yung reason kung bakit makikita, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. Yun ang reason ng mga tao. Ibig sabihin, kayabangan na gusto nilang kalabanin si Almighty Father. Yun ang kanilang reason dito. Kaya ayaw ni Almighty Father yun. Sinira sila. So ngayon, bakit mayroong mga building na matatangkad? Ang reason naman na may mga building na matatangkad ngayon ay para mas mataas ang building, maraming mga tao makapunta, makita yung mga skyscraper, magkita yung view sa taas. Depende sa kung ano ang reason mo. Ngayon, yung mga nakapunta na sa outer space, hindi tayo sure. Sure ba kayo? Mag-research tayo, no? Mag-research tayo. Alamin natin. Dahil noong 1969 ba yun? Kailan ba yun? 1968 ba yun? Yung nakapunta daw ng moon ang mga tao. Nakita niyo na ba yung spaceship na ginamit papunta ng moon? Mag-isip tayo, ha? Sino paniniwalaan natin? Si Almighty Father? O ang sabi ng ibang mga tao na pwedeng i-edit to eh. Pwedeng i-edit. Pwedeng gawing movie. Okay? Alam niyo naman, di ba yung movie? Ha? Alam ko marami magagalit sa inyo. I don't care. Mas naniniwala ako sa Bible. Dahil yung sa science kasi yung sa outer space, lagi na iiba ang mga sinasabi ng mga tao. Naiiba ang kanilang mga pananaw or statement. Dati sabi wala daw air sa outer space. May flag na gumaganyan, flag. Nagwe-wave doon itinaas nung ibinagsak sa moon yung flag. Nagwe-wave. Tapos ngayon nung inedit ngayon nila or yung sagot nila, iniba nila nung 2022 lang or 2021. Kaya daw may konting wave dahil may air na daw sa outer space. So, ine-edit nila yung sinasabi nila or binabago nila yung mga sinasabi nila.
I-check nyo, no? Kasi mas naniniwala ako sa Bible. So, after nun, yung sa Tower of Babel, saka na ngayon, dumating sila, yung lahi ni Shem. No? Yung lineage ni Shem. Dito sa Genesis chapter 11 verse 10. So, maraming lineage. After ni Shem, 2 years after the flood, si Shem, na anak ni Noah, 100 years old siya, nagkaroon siya ng anak si Arphaxad. Tapos, dire-diretso na, after Arphaxad, nagkaroon siya ng madaming anak. Tapos, Shelah. Tapos, after ni Shelah, si Eber. And then, after ni Eber, si Peleg. After ni Peleg, si Ru. After ni Ru, si Serug. After ni Serug, si Nahor. And then, after ni Nahor, si Terah. Ngayon, itong si Terah, may 3 anak siya. Si Abram, si Nahor, at saka si Haran. So, ito nga si Terah, ang father ni Abram. So, after the Great Flood, paikli na ng paikli ang buhay ng tao. Dahil yun ang sinabi ni Almighty Father, na magiging 120 years na lang. So, from Methuselah na 900 years, tapos bumaba, si Adam din, mahaba rin ang buhay, 900 years, paikli na ng paikli, nagiging 800, 700, 600, paikli na ng paikli ang buhay ng tao. Ngayon, ito itong si Terah, na tatay ni Abraham, nabuhay lang ng 205 years. So, makikita natin na ang laki ng ibinawas ng edad ng tao na mag-stay dito sa mundo. So, ang asawa ni Abram ay si Sarah. Tapos, itong si Lot, kilala niyo si Lot, di ba? Na nakatira siya sa Sodom and Gomorrah. Bago sila tumira sa Sodom and Gomorrah, magkasama si Lot, tsaka si Abram. Yung kapatid lang si Haran, namatay. So, isinama ngayon ni Terah, si Lot, tsaka si Abram. Pati na yung pamilya nila. So, sila ang magkakasama. Tumira sila sa Ur. Yung Ur ay nasa Iraq. Okay? Kaya yung mga nasa Iraq, kinikilala nila si Abraham na father din nila. Yung mga nasa Middle East, kinikilala nila si Abraham na father din nila. No? So, kaya ako nabanggit itong si Abraham kasi dito nga sa Matthew chapter 1, nag-umpisa yung genealogy kasi si Abraham, doon nag-start yung covenant ni Almighty Father. Papunta kay Jesus Christ. Nag-promise si Almighty Father kay Abraham na padadamihin niya ang lahi niya at sa lahi ni Abraham, manggagaling ang lahi ni Jesus Christ. Kaya binanggit muna natin yung lahi ni Abram. So, dito tayo sa Matthew chapter 1. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Si Isaac, kilala naman ninyo, di ba? Si Isaac yun yung papatayin sana ni Abraham. Pero hindi niya tinuloy dahil ayaw ni Almighty Father. Pinigilan siya ni Almighty Father dahil tinest ni Almighty Father si Abraham noong time na yun. Pero pinigil din ni Almighty Father. So si Isaac, the father of Jacob. So, dalawa ang anak ni Isaac. Isa si Esau.
Pero itong si Jacob, pangalawa niyang anak. Pero hindi pinahalagahan ni Esau ang kanyang birthright. Kaya napunta ngayon ang birthright kay Jacob. Ngayon si Jacob naman ang father ng 12 tribes, no? Si Jacob naging Israel ang name niya. So siya ang father ni Judah. Si Judah yung pangatlong anak ni Jacob kay Leah. Kasi yung unang anak, si Reuben, tsaka si Simeon, nagkaroon ng kasalanan sila. Kaya napili ni Almighty Father si Judah. Si Judah, ang tatay niya, ang tatay siya ni Perez at tsaka ni Zerah. Si Tamar, natandaan niyo ba yun? Si Tamar. Si Tamar, kilala niyo ba? Nanonood ba kayo dati? Pinag-usapan na natin to si Tamar, di ba? Si Judah kasi meron siyang anak na 3 lalaki. Unang anak ni Judah namatay kasi pinatay ni Almighty Father dahil wicked. Ang asawa niya si Tamar. Ngayon, yung pangalawang anak, so yung time na yun, yung pangalawang anak naman ni Judah, naging asawa naman si Tamar kasi yun ang tradition, no, na kung yung panganay na anak mamatay tas may asawa at walang anak, yung pangalawang anak ngayon na magiging asawa ng unang asawa. Since wicked din yung pangalawang asawa, namatay din. May pangatlong anak itong si Judah, pero hindi binigay ni Judah kay Tamar. Kaya ang ginawa ni Tamar na kanyang daughter-in-law, niloko niya ngayon ang father-in-law niya na si Judah. Na kunyari isa siyang prostitute. Kaya nabuntis si Tamar na kanyang daughter-in-law. Nagkaroon ng anak na kambal, si Perez tsaka si Zerah. Pero simula nun, hindi niya tinabihan si Tamar. Once lang nangyari yun. Kasi nga, niloko siya ni Tamar. Kasi naman, si Judah, hindi niya binigay yung pangatlong anak niya kay Tamar. Kaya si Tamar ay gumante at gumawa ng paraan para magkaroon ng anak. Ngayon, yung unang dahil nga kambal, itong si Perez naman ngayon ang naging tatay ni Hezron. Hezron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nahshon. Nahshon, the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. So ito namang si Boaz, kilala niyo itong si Boaz, di ba? Tsaka si Ruth. No? May hindi naman sinasabi ko. Yung si Ruth, yung namatay yung kanyang asawa, kaya sumama siya sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Dahil wala siyang asawa at wala siyang anak, sabi ni Naomi na kanyang mother-in-law, si Boaz na lang ang maging asawa mo. Okay? So lahat ng yung tradition kasi noon, kapag walang sila may tagasalo, no, relative na tagasalo na mayaman sa mga pag-aari or pag may utang ka, may tagasalo na kamag-anak ka dapat na tutulong sa'yo. So, ang naging tagasalo na kamag-anak ay si Boaz. Kaya pati si Ruth, si Boaz ang nag-alaga kay Ruth. Ngayon, ang anak ni Ruth tsaka ni Boaz ay si Obed, na tatay ni Jesse. Si Jesse naman ang tatay ni King David. No, nakikita mo yung istorya? May nakikinig. Mama, nakakinig. Nagugulan ng nanay ko. Mama, nagugulan ka na ba? Kung yung lineage natin, magulo rin, no? So, itong haba nito, yung lineage din ni Jesus Christ. Pero, yung lineage kasi ni Jesus Christ, sa pangalan lang, no? Kasi, kailangan maganda yung lahi na panggagalingan ni Jesus Christ. Kaya itong lahi na to, piling-pili na to. Para malaman natin na nagkatawang tao si Jesus Christ. Kaya merong pinapakita yung genealogy.
para may proof tayo. Kasi sasabihin, ay, hindi naman naging tao bigla na lang naging tao, walang pinanggalingan. Merong pinanggalingan si Jesus Christ. Si Joseph tsaka si Mary, under sila ng lineage nitong si Abraham. Kaya yung kahit na surrogate mother lang si Mary, yung pinanggalingan, okay? Nakakaintindi kaya sinasabi ko? So after David, si Solomon naman, ay anak kay Bathsheba. Di ba si Bathsheba nakita na nagda-take a bath ni David? Nagustuhan niya ni David, si Bathsheba. Si Bathsheba may asawa siya. Pinapatay ni David yung asawa ni Bathsheba. Kasi nabuntis niya si Bathsheba So yun ang kasalanan ni David. Pero pinatawad siya ni Almighty Father doon. Okay, so ang anak nila si Solomon. Ngayon, ito si Solomon naman, napag-usapan na natin to na marami siyang naging concubine tsaka wives, no? Kasi sobrang talino niya. Dahil ang hiningi niya ay katalinuhan, hindi kayamanan kay Almighty Father. Kaya bigyan siya ng katalinuhan at lahat na ng kayamanan. Kaya yumaman si Solomon. Pero nagkaroon din ng kasalanan tong si Solomon. Pero siya yung father ni Rehoboam. Rehoboam, the father of Abijah. Abijah, the father of Asa. And then si Jehoshaphat. After ni Jehoshaphat, si Jehoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, and Jeconiah. Tapos after ng exile sa Babylon, si Jeconiah naging tatay ni Shealtiel, natatay ni Zerubbabel, natatay ni Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Elihud, Eleazar, Mathan, Jacob. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Para ipakita na naging tao si Jesus Christ, na may pinanggalingan siyang lineage. Na kahit ang nanay niya ay si Mary na buo na siya, fertilized egg na siya nung napunta sa siya ni Mary, na surrogate mother si Mary. Merong yung father niya na kinikilala niyang father, yung galing sa lineage na pinili ni Almighty Father. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David. And then, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. Nakakaintindihan mo tayo? Ako na nakakaintindi sa sarili ko. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So, buntis na si Mary nung bago siya ikasal kay Joseph. Buntis siya through the Holy Spirit. Wala itong walang sperm cell to. Kasi yung iba, twisted ang mind, may sperm cell ba? Hindi, kasi fertilized egg na si Jesus, no, na inilagay sa womb ni Mary. So, kahit yung egg cell ni Mary, hindi yun. Kasi fertilized egg na siya. Pag fertilized egg na, alam niyo naman yung fertilized egg, di ba? Sa science ngayon, may ganun na. So, kahit noon pa, nangyari na yon. Wala nang bago. Ang nangyari lang na, ang gumawa noon ay ang Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Gusto niyang i-divorce. Gustong hiwalayan ni Joseph si Mary kasi nga buntis na siya. Kasi maayos na tao si Joseph. So, ibig sabihin maganda talaga yung lineage na pangagalan. Although hindi niya totoong tatay si Joseph, yung pangalan.
no? Yung pangalan ng panggagalingan. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Kaya sabi ng Holy Spirit, ng angel of the Lord kay Joseph, na wag niyang hihiwalayan si Mary. Sabi ng angel. Sa panaginip, nagpakita yung angel. Di ba usually sa dreams and visions, nagpapakita si Almighty Father at yung mga angel. So, nagpakita sa dream ni Joseph habang natutulog siya, na wag niyang hiwalayan si Mary. Na ang papangalan niya sa baby ay Jesus, kasi si Jesus ang magiging Messiah, the Savior of the sinners. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So, lahat ng pangyayaring ito ay nakasulat na sa Old Testament, nasa prophecy na. Okay? Lahat ng na nangyari dito sa pagkakabuntis kay Mary, nasa prophecy na to. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. So, makikita rin ito, yung prophecy na to sa Isaiah chapter 7, verse 14. So basahin natin na sa Isaiah chapter 7, verse 14. But the Lord himself will give you a sign. The virgin will be pregnant. She will have a son, and she will name him Emmanuel. Sa Isaiah chapter 7, verse 14. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. So, yung consummate ng kanilang marriage, hindi nagkaroon ng contact sila hindi sila nagkaroon ng intimate relationship until. So, nakikita natin dito ang word na until, no? Kahit sa ibang mga version, ha? Tingnan sa ibang version, ha? O sa King James Version. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. King James Version to, may till. Ibig sabihin ng until, hanggat hindi pa nanganganak si Mary, hindi siya tinabihan ni Joseph, hanggat hindi pa nanganganak. Meaning, nung nanganak na, tinabihan na niya. At saka, dito nakalagay sa King James Version, her firstborn son. Ibig sabihin ng binanggit ng her firstborn son, ibig sabihin, magkakaroon pa siya ng pangalawang anak na lalaki, pangatlong anak na lalaki. So, may kapatid si Jesus Christ na totoong anak ni Joseph at saka ni Mary. So, hindi forever naging virgin si Mary, kasi nung pagkapanganak niya, nagkaroon pa siya ng ibang mga anak na mababasa naman natin sa iba pang mga chapters ng Gospels, no? Ng 4 Gospels. May kapatid si Jesus Christ na babae at lalaki. So, kung titingnan natin dito sa ibang version ulit,
Aramaic to, na translate sa English. And he didn't know her until she gave birth unto her firstborn son, and she called his name Yeshua. So may until, no? Importante rito yung word, kahit isang word lang na, yung itong maikling word lang na until na to, na 5 letters lang to. Importante to. Huwag natin babalawalain itong word na to. Dahil sa kahit anong version ng Bible, gusto nyo sa Latin version pa tayo tutingin. Importante kasi yung word na makikita mo nandoon. Hindi mo ibabaliwala. Pag magbabasa tayo ng Bible, hingi natin ng guidance ng Holy Spirit, hindi mo ibabaliwala yung mga gusto mo lang basahin. Or yung dahil lang sa tradition mo, yun lang, hindi, itong tradition ko pero may ganung word. Babaliwalain natin. Hindi ganon. Dapat kung ano mismo, yung word na nandun, yun ang babasahin natin. Hindi natin babaliwalain. O dito naman sa hindi ko matigil, no? Sa kaka-explain. O dito naman Aramaic na parallel ng English translation. Dalawang translation to, isang Etheridge translation tsaka Murdoch translation, ha? And he knew her not until she had borne her firstborn son and called his name Jesus. And knew her not until she had given birth to her son, the firstborn, and she called his name Jesus. Kitang-kita naman natin, ano? Ako lang ba nakakakita? Nakikita nyo din ang gusto kong sabihin. Ito naman, ha? Latin version naman tayo ngayon. Tinitingnan ko din lahat, no? Kasi para sabihin, ay bias yan, bias. Hindi tayo bias. Titignan natin lahat kasi. Ganun tayo. Kasi hinahanap natin si Jesus, hinahanap natin si Almighty Father. Sinisik natin siya. Dahil tinin natin ito sa para hindi tayo maliligaw, no? Ito naman sa Latin version. And he knew her not yet. Imbis na till or until yet. Yet she bore her son, the firstborn, and he called his name Jesus. Ito yung Latin to English version naman. Ang imbis na word na until or till, it's yet naman ang ginamit dito. So nagkakaintindihan na tayo. Kung magbabasa tayo ng Bible, hahanapin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hingi natin ang guidance nila tsaka ng Holy Spirit kasi kailangan natin yon para malaman natin ang katotohanan. Hindi tayo mabuhay sa kasinungalingan. Dahil si Almighty Father, ayaw niya ng mga sinungaling. Ayaw niya ng mga mapagpanggap na tao. Ayaw niya ng mga greedy na tao. Kasi isang kasalanan mo lang, sinungaling ka, magiging greedy ka na. Kasi ba't ka nagsisinungaling? Kasi greedy ka eh. Kaya ka nagsisinungaling kasi may gusto kang mangyari. Gusto mong sakupin lahat. Gusto mong maging greedy ka. Kaya yung kasalanan, gaya ng binanggit natin dati, tuloy-tuloy yan, dire-diretso yan. Kaya hahanapin natin ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Yun ang first step. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things shall be added unto you? Lahat ng mga bagay, may a-add sa buhay mo. Hindi lang yung bagay dito sa mundo na to, kundi heavenly things pa, mas lalo na yon. Kasi yun ang importante sa lahat. Hindi para maintindihan natin ang Bible, hindi lang itong material things na nakikita natin, kundi pati heavenly things. And all these things shall be added unto you.
Ano ba yung added unto you? Maibibigay lahat sa atin. Maiintindihan natin. Makukuha natin. Mararanasan natin. At nang walang halong kasinungalingan, kundi purong katotohanan lang. So, nakikita natin yun sa Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God. Uunahin muna nating hanapin ang kingdom ni Almighty Father. And His righteousness at ang kanyang kabutihan. Nang sa ganon, lahat ng bagay, dito man sa mundo or heavenly, or in the heavenly realms, mapupunta lahat sa atin. All these things shall be added unto you. More so, yung nasa heavenly realms with the everlasting Father and Jesus Christ. Hindi ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko. Pero, ibinibigay ko ang lahat ng kapurihan at pasasalamat kay Almighty Father na maintindihan ninyo at hanapin natin yung tatay natin. Kanya-kanya tayo, hindi tayo by group. Isa-isa tayong haharap sa tatay natin. Wag natin i-anchor, wag natin i-depend ang sarili natin sa kung anong denominasyon ka, kung anong grupo ka kasali, kung sino ang pinakikinggan mo. Kundi, i-depend natin ang sarili natin kay Almighty Father at saka kay Jesus through the power of the Holy Spirit dahil isa-isa tayong haharap. Mag-isa tayong dumating sa mundo na to, di ba? Mag-isa tayong dumating. At mag-isa rin tayong aalis. At mag-isa rin tayong huhusgahan isa-isa. Kahit sabihin mo pa na may kakambal ka, yung kakambal mo, minutes, iba ang buhay niya sa buhay mo. Iba ang mga experience niya sa experience mo. Tayong lahat. Kaya kailangan natin ang tatay natin. Maraming salamat at lagi sa ating ipinapalala ni Almighty Father na mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan. Si Jesus Christ, nung napako siya sa cross, hindi niya iniwan. Hinayaan niya si Jesus na ma-experience yung pain and sufferings para tayo na mga tao na kagaya ni Jesus na naging tao din. Mapagtatagumpayan natin. Dahil si Jesus Christ, napagtagumpayan na niya ang mundong ito. So tayo mapagtatagumpayan din natin. Sa tulong ng tatay natin, tsaka na Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpa-pray.